Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan na PBBM umamin. Nako, pera inutang, ninanakaw lang. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin simulang bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, DPWH at ibang ahensya ng gobyerno nagsisisihan na dahil po dito sa mga proyekto nila. Ito mga kababayan ang balita. Sabi po dito, MMDA sinisi ang DPWH sa flood control sa flood management sa Metro Manila. Nako, ayan na nga bang sinasabi natin mga kababayan, nagsisisihan na. Pagpalpak ang trabaho, nagsisisihan na. Pero pag ito po ay parang okay naman, di ba? Pag okay po ang project ay kanya-kanya rin po ng credits mga kababayan. Pero ngayon po na medyo palpak ang kanilang mga ginagawa, nagsisisihan na. Sino ba dapat ang managot dyan? Parehas naman po kayong nasa gobyerno, di ba? Kung DPWH or MMDA, iisa lang naman ang ano dyan, iisa lang naman ang punto dyan. Ano ba ang punto dito mga karibin natin? Sino ang kawawa dito? Taong bayan, di ba? Whether or not MMDA or DPWH, taong bayan pa rin ang nahihirapan. Magsisisihan na lang ba kayo? Huwag nyo nang tapusin yung mga project na yan. Magsisihan na lang kayo. Ang problema ngayon mga kababayan, nasaan? Okay? Nasaan po ang perang ginamit dyan? Kung palpak po ang proyektong yan, nasaan po ang pera at bakit nagkaganyan? Diba? Sige, magsisihan na lang kayo ng magsisihan. Grabe talagang ano kayo talagang parehas kayo sa amo nyo. Yung amo nyo naman puro paninira sa mga Duterte, paninisi sa mga Duterte. Kayo naman within the system nila, nagsisisihan pa. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, eto mga kaubayan, eto po yung sinasabing nangungutang para nakawin lang. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., sinira ang reputasyon natin. Reputasyon daw nila nasira. Blast lack of funding in foreign assisted projects. Nako, nangungutang tayo para mangurakot itong mga ito. Sinong itong mga ito? Pangalanan nyo naman po, Mr. President. Mahirap pong manghula. Nako, ito po ang balita dito, kahihiyan at nasisira umano ang reputasyon ng bansa ang hindi pagbibigay ng sapat na pondo sa foreign assisted projects ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong inyong masasabi dyan? Talaga, masisira talagang reputasyon natin dyan, di ba? Masisira ang reputasyon ng gobyerno. Pero teka lang. Sino ba ang dapat sisihin natin dito? Ikaw naman ang presidente, ikaw ang may control. You can control them. Kung hindi mo kayang kontrolin sila, tanggalin mo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari yan. Ikaw ang matanggal or sila ang tanggalin mo. Di ba? Alam mo na palang ganito ang nangyayari. Nangungutang ka ng nangungutang. Si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay nangungutang ng nangungutang para lang daw kurakutin ng mga ito. Hindi natin alam kung sino yung mga ito. Kasali ba siya dyan sa mga ito na yan? Kasali ba si House Speaker Martin Romualdez sa mga ito na yan? Di ba? Pangalanan nyo kasi, 'di ba? Hanging kayo para kang si para kang si Auntie Claire, hanging kung magbigay ng sagot, 'di ba?
Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako. Ito naman po si Senator Lacson. Sabi po ni Senator Lacson, I am confident na mahihiya naman ang Pangulo if he fails to walk the talk. Yan. Mahiya naman po kayo, sabi ni ni President ni Senator Lacson, President Bongbong Marcos Jr. At walk the talk, ibig sabihin yung mga sinasabi nyo ay bigyan nyo ng aksyon, di ba? Aksyonan nyo po yung mga sinasabi ninyo. Sapagkat masyado na pong nakakahiya itong mga nangyayari sa inyong gobyerno. Tama po itong sinasabi dito, mahihiya. Kung mahiya, no? Kung mahihiya pa, paano kung wala nang hiya, Senator Ping Lacson, di ba? Paano kung wala nang hiya? Tanggapin na lang ng tanggapin ang sasabihin sa kanya. Importante, busog na busog ang bulsa. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Mayor Magalong. Ito naman po si Mayor Magalong. Sabi niya po dito, wag na kayong magdaldal. Wag na kayong magdaldal pa. Tawagin nyo na ako. Yan, ready na daw si Mayor Magalong dyan po sa hearing na gagawin po ng House of Representatives. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Matapang na ipinahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na handa siyang magbigay ng ebidensya sa umano'y kickback ng ilang kongresista sa mga proyekto ng Hinihintay gobyerno. ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Di naman ako accused doon. Huwag nila akong tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang, usapan dyan. The contract alone at yung detailed unit price analysis, dyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan. Pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanta ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body just sa flood control project. Basta yatas nila sa akin yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa matatapang na pananalita ni Mayor Magalong? Ready na siya. Akala siguro ng House of Representatives ay walang ebidensya na ipapakita po si Mayor Magalong, pero eto, mukhang House of Representatives pa ang nayayanig sa mga pasabog ni Mayor Magalong. Alright? Eto mga karibyo natin, pasadahan din po natin ang si Senator Marcoleta. Sabi niya po dito, ito po ay patungkol doon mga kabayan sa nasirang tulay. Okay? Sabi niya po dito, ito ay salamin ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. Ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbibigay po ng alalahanin sa ating mga mamamayan. Sapagkat ito po ay pera ng bayan. Lalong-lalo na po ito yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga nang pangyayaring ito. Nako. Kasi biruin yung mga kabayan, sabi po dito 3 beses po, no? Parang nasampal po ng 3 beses ang taong bayan, sapagkat 3 beses pong inayos yung tulay mga kabayan at umabot sa halagang 400 million na piso na yan, umabot po ng 400 million pesos mga kabayan yung nagastos sa pagpapaayos ng tulay
Tapos 1 week lang, isang linggo lang mga kababayan ay bumagsak rin yung tulay. So meaning meron po talagang anomalya na nangyari dyan sa tulay. Pero ang nakakalungkot nito mga kababayan, no, instead na mag-take sila ng accountability dyan sa tulay na yan at imbestigahan kung sino ba talaga, sa gitna po ng kanilang pag-iimbestiga, ang may kasalanan po ay ang driver ng truck. Nako. Nasisi pa yung driver mga kababayan sa ginawa nilang pag-repair ng tulay. Anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ng reaction opinion itong post ng politiko. Tungkol ito sa reaction ni Senate President Chis Escudero sa pronouncement ni PBBM sa kanyang SONA tungkol sa budgeting process. Okay. Senate President Francis Escudero defended the Congress power of the purse after President Ferdinand Marcos Jr. called out lawmakers' mangling of the General Appropriations Act or the National Budget. Yung ginawa nila itong 2025, grabe, mangled beyond description. Ang description ni na Senator Ping Lacson at Senator Soto. Si Senator Drillion sabi naman, the worst budget in our nation's history, mangled beyond recognition ang National Expenditure Program. Kaya nagalit ng Pangulo, nagsalita siya sa SONA. Escudero was reacting to the President's statement during his fourth State of the Nation address that the latter Presidente would rather have a reenacted budget than approve a GAA that is not aligned with the executive spending plan or the National Expenditure Program. So very clear yung sabi ng Pangulo. Gusto ko masunod ang NEP. Pag hindi, ibibeto ko yan. Reenacted budget na lang tayo. Ayoko nang maulit yung nangyari itong 2025 na may gusto akong sabihin, parang sinapchap, pinakialaman, wala na. Yung programa ng gobyerno hindi nasunod. Ang nasunod, gusto ng mga lawmakers. Singit blank item sa BICAM, grabe. Kaya kinasuhan sila sa Supreme Court. Okay, ito naman si Senator Escudero. Medyo siya, believe din ako sa kanya, mayroon siyang diskarte. Kasi si Speaker Martin Romualdez, wala lang. Sumunod na kasi meron na siyang House Resolution ngayon na gagawin na daw transparent. Transparent daw. I-involve daw nila ang mga NGOs, kung sino-sino pa dyan na mag-monitor. Kaya lang, wala na, no choice sila. Kasi nga, listado na yung ginawa nilang budget insertion. Kaya sa Kamara, sumunod na kagad. Ito naman, si Escudero, iba ang kanya. May payag siya na lalo akong bumilib kay Escudero nito. Sabi niya, hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Yun. Kasi gusto ng Pangulo, dapat sundin nyo ang National Expenditure Program. Ang Kamara, yes po, sundin namin. Sige na, makinig kayo, sabi niya, makialam, manood,
pera nyo ito, sabi ni Romualdez. Wow naman, salamat. Bigla siyang naging, anong ba doon, mabait, masunurin. Kaya lang, may nabasa akong post. Sino bang nag-post noon? No choice na ang mga kongresista kundi susunod. Si Escudero naman, sabi niya, dito ko nakita na hindi nagpapahawak sa leeg si Escudero. Akin lang ito independent-minded siya. Pakinggan natin, sabi niya, hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Congress has the power of the purse. Correct. No NEP, o yung National Expenditure Program. No National Expenditure Program is perfect. But as long as it is based on discussions made openly, ito ang maganda. Kaya nagustuhan ko. Based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Yes. So yan mga kaubayan, ano ang inyong masasabi dito po sa plano nilang isa publiko ang BICAM deliberation na yan, yung budget deliberation ng 2026 mga kaubayan. Sa palagay niyo po ba pag isinapubliko yan, hindi na po makakapag insert or magkakaroon ng insertion itong gumagawa ng ating batas, ng budget? Kung isa sa publiko ba yan, posible na bang hindi na magkaroon ng insertion dyan po sa ating budget or sa GAA 2026? Kasi mga kaubayan, useless din kahit isa publiko pa man yan, pag gusto talaga nila, may paraan po yan mga kaubayan, di ba? Kahit anong gawin nating silip dyan, kapag gusto talaga nila, meron po yung paraan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw